are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamo, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot. Busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og mayong buntag? Adlaw nga Huwebes, ika-21 na nining buwan sa Disyembre. Sa tato pa upat na lang kaadlaw, Pasko na gyud. Nanimaho na gyung Pasko. Ug unya mailasab nimo nga ang kabugnaw kay kana lang ang tubig gikan sa pusit nga imong hunahon murag mabati gini mo ang lahi nga kabugnaw kaniadto sa wa pa kining moabot kining buwan sa Disyembre. Bugnaw gyud kaayo. Mao nga upat na wala ni kaadlaw, kumusta man diha? Kumusta man ang preparasyon sa Noche Buena? Balikon ko ang mga pinaskuhan sa mga kinugos na ana ba sa mga apo. Kay mo man ay importante. Musoroy magyud ang mga apo, musoroy magyud ang mga kinugos. Hinaot nga preparado ang atong mga kaigsuonan, labi na gyud ang daghang mga kinugos. Daghan og kumpare. Hala, mangumusta sab ko sa tanan natong mga kaigsuonan dinhi sa atong dakbayan sa Ormoc, sa 80 kapin ka mga barangay o gining tulo ka dagko nga distrito nato sa syudad. Hinaot nga nakahikay na, nakahinay-hinay, naglihok ang mga bag-ong napili nga mga opisyal dinhi sa atong tulo ka dagko nga distrito. Wa pa kaayo ta mga makabatang taghigayon nga maka-interview ta nila dinhi ning atong tulumanon kay atong paminahon og unsay ilang mga programa sa ilang masig ka distrito. Nasayaw ako nga kanang mga bag-ong napili, daghan sa sila mga plano nga buhaton, labi na kay bag-o nga napurma kining ilang kining tulo ka distrito. Dako na kaayo ang inyong coverage sa matag district. Gani ako nagtuo nga pinasikan unya sa income nini sa matag distrito. Maka dili mayunta dunay mga obligasyon na sa syudad nga mahatag na sa mga distrito. Pananglitan kining garbage collection, kining sanitation, no? O niya kining inyong tapis and order. Kung doon na mo sila yung mga tanod, makatabang na kayo ni pagmaintenar sa kahusay o kalinaw sa syudad. O ang mga pulis na to, di na kayo mapinikiti din sa syudad, makatabang na sab sila pag maintenar o peace and order ngadto sa mga lagyo nga mga kabarangayan. Mao nga kumusta kamong tanan karong buntag. Mangumusta sab ko sa tibuok Rehiyon 8 sa mga munisipyo ug syudad niining atong dako-dako nga rehiyon. Ug gani dalipay ta
kay medyo ni kuha naman ni biya na si Kabayan unya kadtong giingon nga doon na sa bag-ong low pressure area dito sa Puerto Princesa mura magnihinay na sab ugani matud pa sa interview sa taga Philippine Ports Authority murag wa nay na standby nga mga pasahero sa mga pantalan nga mopauli lagi ngadto sa ilang mga probinsya tungod sa aron ato pagsaulog sa Pasko. So nalipay ta nga kadtong mga nabitin in town na higot diha sa unsay nga nining mga pantalan nahauli na nakapauli na sa ila kay lagi matud pa ni sa atong nabati kaganina buntag sa pamahayag sa Pangulo sa Philippine Ports Authority nga medyo okay na normal na kay wa na kunoy barko nga nag-standby ang tanan nga dunay mga area nga coverage wa na nakabiyahe na mao manggali nga ang mga pantalan kuno karon dili na sama kabisi sa niadtong pipila ka adlaw nga waay nakabiyahe tungod lagi sa panahon tungod ni Kabayan. Ungon niya mangumusta sa tatuod sa atong pipila ka mga kaigsuonan nga nagsunod nining atong tulumanon mga kaigsuonan nato nga unsay nga nining tuwa sa nagkalain-laing area dinhi adapit sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug gani hasta pa sa mga kaigsuonan tang nga tuwa sa gawas ug manghinaot lang ko nga ang birthday sa akong partner ang birthday ni Paripailing Omega kagahapon sa iyang 90 anyos inyong tambalang puso magkuno og nagpaminaw man si pare og usa sa iyang mga minahal nga mga anak wa gyud nag-interest diha lang sa akong kasing-kasing ang tinguha pagtambong pero tungod lagi kay ni atong miaging adlaw nadakdak man sabta kay kining tiguwang na lagi may edad na kuwang naman tag reflexes wa ambot na unsa mga na tumba man ako ug mao nga naglisod ko paglakaw mao rason nga wa ko makatambong sa birthday ni Paripailing kagahapon apan sayod ako itambungan siya mga anak nga malampusod og sa ubang mga higala namo mga higala nga mga Ormocanon nagtuo ako nga ang iyang birthday malampuson magpabilin kong muingon nga ang tibuok na akong pamilya uban sa akong pinanggang misis si Lilit ug mga kabataan nga hinaot nga moabot pa ang daghang mga birthday sa imong kinabuhi Paripailing. Happy birthday. Okay. Ako sabi ang ipahinomdom nga kining atong tulumanon inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines pinaagi sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Nahala, medyo mangumusta pa sabday kung ining pipila nato ka mga kaigsuonan nga murag dunay palihog no di ay murag day bisita nato may day mian tanawa daw kinsa man na bisita unsa bay tuyo maayo daw nga wa baka day mga pahibawong gipadangat klaruha dito usa no. Okay, magumusta ta sa balikon ko sa atong pipila ka mga higala nga nagsunog kini atong tulumanon. Hinaot unta nga naa kamontanan sa maayong pangdawas karon. Si kanhi Kapitan Cesar Sakay, ang akong parente diha sa Dolores, si Pedro Pipito, niya si Madam Alejandra, Madam Alejandria, ang maanyag nato nga astrologist. Si Kapitan kanhi Kapitan Norma Lord sa Luna, kumusta? Kapitana. Og unya mangumusta sab ko ni karon Kapitan Tata Caro diha sa Libertad o ang mga bag-ong napili nga mga barangay councilor sa SK o ang mga konsyehales. Akong lae ang mga pangumusta sa mga tukang
ambot og didangan pa ba ni si Gaga Sabino, si Konsehal Gaga Sabino sa Tambulilid, uban sa iyang bana si Alan. Kumusta mo? Kanuoy sa Dios. Kung kami inyong balusan, hinay-hinay, masakit lang ang tuhod. Nahala, magsugod na dayon sa atong mga tinagsip sa mga balita karong buntaga. Ang una natong hiisgutan sa tinagsip sa balita, mao kining murag magbantay kita. Magbantay ta kay murag kining giingon lagi nga niya na sa bag-ong variant, bag-o na sa ning klase sa COVID. Kanang gitawag nilang GN.1 nga bag-o kuno nga COVID variant nga matud pa kini na matikdan sa World Health Organization. Ambot og unsay ingon nining inunta unsay labok niining gikahisgutan nga COVID variant, pero sibo sa balita nga akong napunit mura man og si ang atong Secretary of Health, si Secretary Herbosa, nag-ingon man nga ang ato kunong mga doktor pagkakaron murag dili lisod nga murag wa maglisod nga motambal niining mga naigo karon niining mga respiratory illnesses ug kining giingon nga bag-o nga variant ang GN-1 nga variant, COVID variant. Magbantay lang yun ta. Ang importante niini nga matod pa magtaod lang yun ta og face mask kay unsa may diferensya niya na og magtaod ta. Kay aron malikayan yun ang unsa nga niining matakdan ta. Ug unya matud pa diri sa lain nga tinagsip sa balita nga atong nadawat, mao nga wa na gyud napirmahan na gyud ni Presidente Bongbong Marcos ang 2024 budget, ang atong budget ang budget sa Pilipinas sa 2024. Pirmado na ug unya kagahapon sa ato pa natuman gitong sa pahibaw ni Speaker Romualdez nga Miyerkules mao ipagpirma ni Presidente sa 2024 budget nga gihandos ngadto sa iyang opisina human kinunta matuki og aprobahe sa Kongreso ug sa Senado. Ug unya ani ay atong na mura talaga manghinaot nga dili intaw di mahitabo, no? Kay sa Nueva Ecija matud pa niining report ug sa Cavite murag naka-eksperyensya na sila og kanang huwaw kung kanang gitawag og tagtuyot. Murag huwaw na kuno ditong dapita. Ambot kita hinoon pura buyag dire medyo nag-uwan-uwan pa man. Gani kadtong nagtuo ko nga kadtong nagsunod-sunod nga uwan nga nahitabo din sa ato. Nabutoy nakatabang nga kadtong mga sawod nga mga hagna nakatanom. Mao nga manghinaot ta nga mag-andam-andam ta niining gitawag lagi nga unsa nga ining paghuwaw kining El Nino nga giingon nga gibantayan sa pag-asa kay lagi kini nga mga buwan na mauiting init, no? Mao nga hinaot unta nga dili kayo mutaas kini pag-init kay sa matud pa diri sa pag-asa nga atong nakuha nga kasayuran murag ang pagbalik sa uwan kuno mubalik kining sigig uwan-uwan sa atong nasod unya pa sa buwan sa Mayo ug Hunyo. Uy, karon sa ato pa Enero, Pebrero, Marso, Abril. Sus, 4 ka buwan nga tingali pero hinaot unta itaw nga dili na mahitabo. Kay ispuko ba ng 4 ka buwan nga way uwan kapag kapeligro. Puwerte tingaling inita gyud simba ko na lang. Ug unya manghinaot man sabta nga kanang giingon lagi nga
Kining normal nga pagbalik sa uwan sa karon pang Mayo ug Hunyo ato daw nang ato hinang paminawon kaya sa ato pa mag-isig kuang kita dagidot sa tubig kay kon magpataka ta sa kuan sa hinta usik-usik sa tubig tingalig mo abot mahigayon nga problema ta ug matinuod kining giingon nga taas-taas kining huwaw kining taas-taas nga tag tuyon ug unya ni anasab ang nalipay ta nga ang atong pangagamhanan ang atong kagamhanan mirekognisar may pasidungog sa mga nahimo sa mga OFW mga igsuon ta nga mga Pilipino na tuay tawo manrabaho sa gawas gibiyaan ang ilang pamilya gibiyaan ang ilang asawa o di ba ang asawa may biya sa bana hasta sa ilang mga bata ang kamingaw dili pero di naman inong kaayo pareha sa una kay doon na naman tay cellphone nga usahay magkaistoryahanay magkakita ay man ang importante lang nga unta ang mahabilin din mo maantigong muhipos sa unsa may ipada sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Kay daghan ang atong nabatian nga daghan sa mga nanrabaho in town sa gawas nga pagpauli sos ang gipadad-an ang asawa ba to hilabihang madyong ang bana sad mao gihapon sige tungits sige kunog intra niining mga sugal-sugal mao nga sa lakton mayong unta bugang atong mga kaigsuonan nga tua dito sa gawas sa mga habilin nila dinhi sa Pilipinas imuhuna-huna sa sakripisyo itaw dito niadtong tua mahal nila nga tua sa gawas kay ang tuyo niadto bisan kay mo ingon nganong mahal man kaayo maayo taas-taas magsweldo dito sa Pikas dito sa gawas kana tungod kay tingali usa sa mga gipuno-puno sa sweldo ang kamingaw kay ispuko bang dili mo magkita sa imong mahal sa kinabuhi o sa imong asawa sa imong bana uban ang mga anak dili mo magkita personal o usa ka tuig hasta mingawa ni ana mao nga manghinaot lang ta nga kining atong gihisgot-hisgutan nga kana laging maantigotang muhipos sa unsay ipada kay ang kuyaw lang god kung ang atong asawa ng overseas ang bana sab nag-inter island nagsiaw-siaw sab sige sang chicks so sa wagay nahabilin sa pundo pag uli sa asawa perteng paita dili unta intaw na manghitabo tabangan ta nag-apo okay ni apay lain nalipay sabta nga kining kontribusyon sa sakripisyo sa mga OFW murag giila mura bang atong gikonsidera giila nato ug unya mao nga dunay gitawag nga gisaulog nga gipasidungog sa mga serbisyo sakripisyo sa OFWs nga gitawag og Family Day sa ato pa ang mga OFWs nga naiuli din sa Pilipinas nitambong og gipasiugdan kanang gipasidunggan og usa ka programa ukuyog sa Family Day aron nga ipakita nila gipasabot sa mga kaigsuonan nato nga OFWs nga girekognisar ang ilang yung sakripisyo ang ilang sakripisyo dili lang para sa ilang pamilya hasta sa atong nasod kay nag-contribute man sad mo og dollar dinhi sa atong Pilipinas nganhi sa atong nasod okay ni apay lain nato nga hisgutan kay hisgot niya ta og mga isyu dinhi karong taon-taon human natong hisgot niining pipila ka tinagsip sa mga balita. Ungon niya, ni ay nindot. Nindot nga bantayan. Kay klaro na gid ni. Sibo sa
impormasyon nga atong nakuha lagi pagawa sa Department of Health nga 440 kabag-ong kaso sa COVID kagahapon. Sa ato pa kagahapong adlaw, adlaw Miyerkules, Disyembre 20, may record og 440 mga bag-ong kaso sa COVID kagahapon. Busa magbantay kita atong gining palikayan labi ni kining pag isa kuno ni ining inyong tang kining gitawag nilag unsa toy sa batoy ato lagi uli ilion kanang gitawag nila sa respiratory illnesses. Pero maayo lang kay matud pa ni Department of Health ni Secretary Herbosa, murag ang mga doktor ta murag dili maglisod pagtambal niining mga respiratory nga mga illnesses. Ambot kining bag-ong COVID, kining GN.1 bangkuno ni bag-o ning variant. Ug niya ang pangutana do na bata ready bata og tambal ani. Kay nakit-an magudiro nga tungod lagi kay hapit ng Pasko, daghan sa atong mga kaigsuonan na daghan ang mga private nga mga kompanya dunay ilang Christmas party. Ang gobyerno duna sa ilang Christmas party. Sa laktong nga pagkasulti, ang mga negosyante sa gagmay may ilas ang Christmas party. Nga sa ato pa, tungod sa pundok-pundok sa daghan ng mga tao, kadtong dunay usa nga nataptan niya na ang mahitabo sa siging duol-duol, siging o istorya, labi nagdili mo gamit sa Christmas, ang kahigayunan magkatinagdaday. Mao nga karon kadtong uban nga wa pay maka ang ilang Christmas party ugma ba o sa sunod adlaw payo tingali nga maglikay yung tabag Christmas kita mao ginay importante kay di man sa tingali dautan nga mag-Christmas ta. Okay. Karon ni ana sabta lain na sab nga isyu nga atong hisgutan. Matud pa dire nga salamat kayo. Di ay pahinumdum di ay sa Civil Service Commission. Matud pa niining Civil Service Commission nga mipahinumdum sila sa mga empleyado sa gobyerno nga gidili nga magsolicit. Niya gidili sad nga anha mag-inom-inom sa opisina labi nag oras sa ting trabaho. Maunay pahinumdom sa Civil Service Commission. Ako lang ning hisgutan kinhi kay raba di manato kalikayan nga unsay nga ana kining magparty-party o diya mag-inom-inom. Ito mong lamna nato og kanang humana sa opisina. Humana ang office hours, ang Christmas party tingali. Ug kanang giingon nagpahinumdom nga dili mo solicit wa untay solicitation, bawal ang mag-solicit no tinuod na ngilad sab na no para nako di sab na maayo kay og magbuhat ang tanan niya na pagka dili ni maayo mo resulta. Ang mahitabo na ini og mag-solicit ka do na ka inyong ta labi nagdako-dako ang ihatag sa imong gisolicitan ug do na manggali mga kalihukan niya ng kumpanya nga nakasupak sa balaod medyo dili kayo ma-implementar labi na ni adtong mga tao nga mga panguho niya ng opisina nga nakadawat og dako kang tidad sa ilang solicitation. Pero ang mga pangutana tingali nga atong ipalusot kung pananglitan wa ka mag-solicit. Ikaw nga empleyado nakit-an gyud nga sa mga panghinahanglan sa mga muduol sa imong opisina ikaw mutabang. Ug unya ang mga natabangan sa blimo nga nakakita nga inyong tabang mura ba sad og nganong di man sadmi
mupahalipay nining tao nga mitabang namo sa among mga panginahanglan. Pananglitan, dili mo solicit o padadaan ka. Matod pang ako silingan si Punsong. Pananglitan, uroy o padadaan ka o pinaskuhan. Ipadangat diha sa inyo. Wa ka mangayo. Oo. Illegal ba na? Ambot, no? Aba ayaw tingali nga. Ipadangat nato nga sa Civil Service Commission. Kung wa ka magsulisit, gipadadaan ka, ikay gipadadaan, illegal ba na? Sumpak ba na sa balaod? Di bagyod ta, doon na bagay balaod nga nag-ingon, nga di kagyod mo dawat, bisag unsay ihatag. Tingali, og doon na nga balaura, dauta na. Pero kung gipadadaan ka, kaya ni recognisar, nakakita sa pagkabuutan ni mga empleyado, medyo waman tingali. Ako personal ay may ko nga nung balibaran ba na nato nga grasya ba na kung gipadadaan ka man gali. Basta wa ka mangayo. Ang kuya wala niya na wa ka mangayo pero nagpabati-bati ka. Kadang pabati-bati parehas sa guna niya ng mangulitaw ta. Kunya di gay ka makadirekta og I love you. Mao ka na magpabati-bati ka. Mao mo na usahay. Kanang dili makadiretso pag-istorya sa ilang gibati ang mahitabo magpabati-bati. Magpabati-bati. Tingalig mausap din sa gobyerno nga wa ka mangayo pero nagpabati-bati. Bitaw amot sa inyong una-una kamo nga naminaw kanako karon dinhi ning atong tulumanon. O kunya lain nga atong hisgutan dinhi karon ning tinagsip sa balita. Mao kining pamahayag ni Secretary Gibo Teodoro, ang atong Secretary sa National Defense nga matud pa niya, matud ni Secretary Teodoro, ang China ra kunoy mituo sa ilang pahayag nga ila ang South China Sea. Mura sabtuon no? Kay wa may laing mituo ron. Sa pagkakaroon ang China ra may nituo nga ila na ang mga silingan nga mga nasod nangingon man nga dili na ila. Kay gani doon na may desisyon sa hukmanan sa kalibutan nga nangingon nga ni daghan ang mga nasod na may iya sa Vietnam o unsa pa karon diha ang Pilipinas doon na sab sa ato pa dili gyud maila sa China. Mao nga ako murag moingon nga murag tinuod ning pamahayag ni Secretary Teodoro nga ang China ray mituo nga ang South China Sea ila. Ug unya lain sab nga atong napunit nga tinagsip sa balita pagkanindot no kining maayong relasyon nato sa ubang mga nasod mga kuang gyud nindot ni nga inyong tang mga kalihukan dunay giingon nga air surveillance radar system gikan sa Japan nga gidawat kuno sa Armed Forces of the Philippines. Sa ato pa ambot donasyon ba ni basta kay gihatag ni kining air surveillance radar system gikan sa Japan gidawat sa Armed Forces of the Philippines. Pagkanindot nino kining atong relasyon sa Hapon lig-on gyud kaayo. O unya ani apa ang radar system ipwisto sa Wallace Air Station diha sa La Union. Sa ato pa adto ibutang kining radar system adto dito ipwisto sa Wallace Air Station sa La Union. Nahala ato ning paabuton no og unsay kadang unsa bay mahimong tabang niini sa peace and order sa atong nasod. Okay, mao ni ang tinagsip sa mga balita nga atong dadawat karong buntaga. Og kagahapon naghisgota bahitungod sa ingon lagi nga murag si
Senador Francis Tolentino. Murag si Senador Francis Tolentino murag mukuha na mo may resign na. Matod pa dire si Senador Francis Tolentino may resign na isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Aun sabay rason ang uban dunay mga panaghap nga tingali nagkabangi na gyud ang murag nabuak na gyud kuno ang unit team. Pero doon natay nakuha nga impormasyon nga ako sing pasawan kay aron sa gyud maklaro nga sa atong nakuha nga impormasyon mangingon nga si Senador Francis Tolentino kagahapon mi-resign sa iyang pagka-chairman sa Blue Ribbon Committee. Kini di ay aron to honor his agreement. Ang mituman siya sa ilang kasabutan di ay sa Senate leadership nga siya si Tolentino muserbisyo lang sa panel og mga usa og tunga katuig. Nga sa ato pa day pagdawat niya pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, doon na sila'y kasabutan nga muserbisyo lang siya usa og tunga katuig. Ugo niya sa press conference si Tolentino maingon nga nihimo kuno sila sa maong agreement como membro sa Commission on Appointment. Gani, membro sab siya sa Commission on Appointment. Ugo niya, matod pa dire, in fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member on the Commission on Appointment for a concise term of 1.5 years, I find it both akong nakita, akong katungdanan, pag-honor o i-uphold ang essence of prior agreement, matod pa ni Tolentino. Believe sa ko. Nga matod pa niya, tungod sa kasabutan nga ako mo serbisyo lang as chairman sa Blue Ribbon Committee o magmembro sa Commission of Appointment sa concise term, sa klaro nga termino nga usa ka tuig ug tunga, matod pa niya akong nakita nga akong i-honor ug akong barugan ang maong agreement. Ako believe ko ni Senador Tolentino. Unya, matod pa niya diri, ato na lang yun yung tiwason. Giingon diri, the decision is rooted in a deep-seated belief that public office demands fidelity for pledges made, to pledges made. Nga sa ato pa, kung sa imong mga gisaad, imo ginang tumanon. Unya, atod pa niya, ang iyang plano nga mukampin sa kuno siya, mukampan niya magud siya kay magpapili naman sab siya pag-usab pagka-senador karong 2025. Midterm intra na day siya. Ugo niya matud pa diri sa nakamatkon magud sab skilya tingalig na nahadlok sa tingalig ay matud pa diri no. Tolentino noted that he relinquished the post to focus on his other duty as chairman of the Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zone. Sa ato pa, pagbiya niya pagka-chairman sa Blue Ribbon Committee o pagka-membro sa Commission on Appointment, iyang itutok ang iyang mga kalihukan sa iyang tinguha nga magpapili pag-usab ug unya iyang tutukan og tumanon ang kaakuhan como Senate Special Committee chairman sa Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zone. Sa ato pa siya ay karon member kini chairman sa Special Committee sa Maritime and Admiralty Zone. Di ang bagong Special Committee nga matud pa niya was made all the more important due to the escalating
maritime conflict in the West Philippine Sea, such as China Coast Guard use of water cannon and dangerous maneuver against Philippine resupply ships to panatag ang Ayungin Shoal. An additional reason is my desire to fortify and solidify our claim pursuant to the 2016 arbitral ruling. Ay pagka sa ato pa di ay nganong ni kuang gid siya iyang tutukan kining iyang committee como Senate como chairman sa Senate Committee on Maritime and Admiralty Zone tungod lagi nining medyo escalating kining conflict diha sa West Philippine Sea sama niya ng Chinese Coast Guard nga mibumbag tubig sa atong mga Coast Guard o sa mga mangingisda nato nga Pilipino. O unya kadtong kuyaw kayo nga maneuver batok sa Philippine supply ship diha kuno sa panatag ug Ayungin Shoal. O dugang nga rason mao nga matud pa niya an additional reason matud pa ni Tolentino mao additional reason is my desire to fortify and solidify our claim pursuant to the 2016 arbitral ruling. Ang claim nato pinaagi sa 2016 arbitral ruling. This special maritime committee is important for our fisher folk as well as our national security. Matod pa ni Tolentino. O kunya, Tolentino promised to pass a new maritime zone law as well as an archipelagic sea lanes law and as chairman of that committee. Sa atong panaghandang plano pa sa siya ay pagpasar og mga balaod nga may kalabutan sa maritime zone o kining archipelagic sea lanes law matod pa. Bisan pa kuno og iyang gibuhian ang Blue Ribbon Committee post. Tolentino said the Committee on Accounts ability of public officer tasks to investigate malfeasance, misfeasance and non-feasance in government has investigated the sugar import ihisgutan din nga siya sa iyang pagbiya sa Blue Ribbon Committee daghan ang iyang naimbestigar nga may kalabutan sa imbestigar siya sa sugar importation katong kagubot sa Department of Education katong overpriced laptop deal, ang vaccine procurement non-disclosure agreement and ghost irrigation project. Ug niya, he denied the claim that he resigned due to superstition that the previous chairman of the Powerful Committee, si T.J. Ginguna ug si Richard Gordon, failed in their re-election bid. May baliba di ay si Tolentino, dili tinuod nga mi-resign siya tungod kay kana naging superstition mga tinuhuan nga ang una gugurong mga chairman ni ining committee sa Blue Ribbon Committee, sila si T.J. Ginguna ug si Richard Gordon, pulos nataktak sa ilang re-election bid. Pero matud pa niya, doon ay exception kay si kanhi Senador Joker Arroyo nga mo'y chairman niini may daog man sa iyang re-election bid in 2007. Tolentino said the next panel chairman should recognize that the duty of the Blue Ribbon is above everything else. Whoever it is against. Nasa ato pa, matud pa ni Tolentino, hinaot nga ang chairman, ang mapili nga bagong chairman, mo-recognisar sa iyang katungdanan como ang katungdanan sa Blue Ribbon Committee is above everything. Labaw sa tanan. Bisa kinsa pay maigo matud pa niini. Aw niya anang nindot niini
nganong ako ginigitiwas kay nindot something na gihugon-hugunan nga mubanos sa pagka-chairman sa Committee on sa committee nga biyaan ni Senador Tolentino ang Blue Ribbon Committee. Giingon diri ang gituhuan nga gibana-bana nga mo'y mopulin ni Tolentino sa committee mao sila si Senador Peter Alan Cayetano, Pia Cayetano, Sani Angara ug Francis Escudero. Cayetano was the chairman of the Blue Ribbon Committee during the Arroyo administration, during which he investigated the anomalous National Broadband Network deal with GTE and the fertilizer fund scam, among others. Para nako bisag kinsa ni nila matuli si Alan Peter Cayetano ba, si Sani ang iyabang igsuon, si Pia o di ba si Sani Angara o si Francis Escudero, pulos gini kwalipikado nga angayaning mugunit sa chairmanship sa Blue Ribbon Committee. Manghinaot lang ta nga ang kinsa manggani ang moingon ta matunulan niining pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, mupakita gisab sa iyang inyong liderato sa iyang pagka-chairman nga dili managana pag-imbestigar sa unsa man nga mga anomalya, saway pagtan-aw og unsay kulor sa politika, hain siya masakop nga grupo. Ang importante ang inyong clean and honest service para sa kagamanan. Okay, nahala. Wa naman ta mauni ang akong gihisgutan kay kining kan Tolentino kay daghan manggod ang mga nitiks nga unsa bagay rason matud pa nila tingali ang nahitabo ko no nga nagkagubot bagyod ang grupo. Kada bang wa na ang unit team kaniadto, wa na kuno mabungkag dagyod. Wa di ay labot sa politika. Si Senador Tolentino sa iyang pamahayag, doon na sila kasabutan ug isip member o kung isip party sa kasabutan, siya tawhanon siya. He is honorable nga mutuban sa unsa may gikasabutan. Okay, salamat kayo. Okay, mutikang taglain hisgutan din hinining atong tulumanon karong butaga. Ni ay tics nga akong nadawat inani. Ako gining kay kagahapon atong nadawa nahisgutan katong tics ni Marsing diha sa Kugon mahitungod sa provisionary employment. Unsay balaod niini. Karon kining dagtiks diri matud pa niya nakasabot nami inani di kakadiya tagod bit bit sa Ipil ni si Bit diha sa Ipil nakasabot out of the good morning Mr. Pipito og imong partner diha si Mr. Taoy nagsunod mi sa inyong programa. Very good. Nagsunod kuno mi sila sa atong programa Hitler. O unya nakapaminaw mi sa imong paghisgot mahitungod sa balaod sa provisionary employment. O nakabati sad mi pero kadiyot ra nakabati sad mi pero kadiyot ra mahitungod ni atong paghisgot nimo sa 13-month pay nga dunay balaod niini mandated ni by law pero ang mahitungod sa bonus kana mo'y giingon kana ang bonus
matod pa agad na sa kumpanya ug sa tao nga mohatag. Mhm. Palihog daw i-explicar daw na pagayo ninyo diha sa tulumanon. Ni kagahapon pa ni nako madawat no. Gani paghisgot tamo ni Hitler mahitungod sa provisionary, i-appeal unta dayon namo kining ang imong gihangyo big mahitungod lagi ning sa bonus. O kunya tinuuray lagi atong baliko no. Mas maayo tingali nga ma-refresh nato sa una sa naminaw nato pagkakaron nga naminaw kanato karon. Giingon dire nga ang mahitungod sa 13 month dili na tingali kayo ni nato iskutan kay na klaro naman nga di gyud ni ang 13 month ang 13th month pay 13th month pay mandated ni by law Presidential Decree 851 sukad pa niadtong 1975 di bonus pero lahi kini ang mandated ang 13 month. The bonus is a gift or an act of grace, but if practical act of grace kala sa ato pa ang bonus gasa og kining hinunta an act of grace ato pa unsaon nato pag pasabot ni pag-ayo nga ang bonus gasa og an act of grace o i-practice over a period of time, it cannot just be stopped suddenly and unitarily. I shall repeat what I have written in the number of times. Matod pa ni ining sinuwat ni Attorney Josephus Aminis. An employer cannot just stop paying. No, not even if the reason is financial losses. The answer is no if it is 13-month pay because it is mandated by law. The answer is yes if it is merely a bonus and that hasn't ripened into a company benefits. That means that we should know the differences between 13-month and bonus. The former is mandatory, the latter is discretionary. Sa ato palagay, klaro na ni nga ang 13-month kuang gini mandated by law pero ang bonus murag kanang kuani ang discretionary lang kabubot oni sa kompanya o sa tao nga mohatag niini. The problem with many Filipinos is that they equate bonus with the 13th month pay. Mauni big. Ang uban ko na nagtuo nga parihas ra ang 13th month pay ug ang bonus. Matod pa ni Attorney Josephus Jimenez. Katol pa dire. All rank and file employees should get it and all employers should pay it. No if, no buts. No ifs and no buts. Nga sa ato pa, ang tanang rank and file employee, kinahanglan makadawat gyud sa 13-month pay. Why naidaghang katarungan og rason? Only rank and file workers are entitled to it. Katurang rank and file kuno mo'y angayan nga mudawat niini. Pero but if by mistake or by tolerance o di bagali gitugutan man, supervisors, managers and executive had been given 13 months and that practice has ripened into a company's practice or even formalized in policy, it can no longer be withdrawn. For management to withdraw the benefit unitarily would be a violation, would violate Article 100 of the Labor Code, which means that the non-withdrawal, non-demolition rule
Sa ato pa klaro na ni ha. Balik kunta ha. Nga ang rank and file maoy angayan nga mudawat sa gihisgutan nga kuan nga 13 month. Ug unya only rank and file workers are entitled matud pa dire. Pero pananglitan by mistake o di ba tolerance gitugutan ang mga supervisor, managers and executive gitagaan sa 13 month unya kana nga practice medyo nahinog na dugay na nga gihimo diha sa maong kompanya nga palisiya kana dili na diretso it can no longer be withdrawn di na mahunong for management to withdraw the benefit unitarily would be a violation to Article 10 of the Labor Code, which contains the non-withdrawal, non-demonation rule. Sa ato pa, ikaw, kaning mga managers, supervisors, dili man ni sila, wa man unta ni sila inunta ikanta diha sa balaod, nga angayan silang mudawat sa 13-month pay. Pero kay para naman ni sa rank and file workers nga sa ato pa pero kung inyong tugutan sa management sa kumpanya nga kadtong mga supervisors, managers og executive gipadawat og nagdawat na niini ug unya kini nga practice dugay nang gihimo dili na ni dali pagtangtang kay by violation ko ni sa Article 100 sa Labor Code nga nag-ingon nga non-withdrawal non-demonation rule dili ko makuhaan sa ilang income ug makita ang empleyado. Okay. Tiwason tani kay aron gyud makumpleto. Bik ako gining tiwason kay aron masabtan gyud pag-ayo. Sa bonus however matud pa ang mauna ni ato gyud ako ning hidayon. Sa bonus diferensya. A bonus is not mandated by law. Ang bonus dili ni mandated by law. Why balaod nga nagpasar niini. Kani gihatag voluntarily sa mga agawon sa mga kumpanya, sa mga tag-iya sa kumpanya, a gesture of grace and gratitude. Kanang gihatag na sa kumpanya kay miila sa mga tabang ug mga lihok na imong ipakita samtang nagtrabaho ta. Unya appreciation or compassion. Therefore, employers are not forced to give them because they are management prerogatives. Sa ato pa dili sila mapugos nga tagaan sa bonus kay lagi maingon man dili mapugos paghatag tungod kay management prerogative mana kabubuton mana sa tag-iya sa kumpanya. O ngunya di ang Supreme Court sad miingon in so many cases one of which is the case of Traders Royal Bank, 186 Iskra 274. But then again, when one of Traders Royal Bank, then again, when the grant of bonus has ripened into long-repeated companies' practice and the same has become embedded into the term and condition of employment, the grant of bonus no longer can no longer be stopped unitarily, not even diminish the amount and frequency. This was pronounced by the High Court in the Globe Mackay case decided in June 29, 1981. Nga sa ato pa, doon ay klaro sa kining bonus, matod pa diri, doon ay kaso nga ang Supreme Court may pananglitan, may hisgot, the Supreme Court said, in so many cases,
usa niini ang kaso sa Traders Royal Bank nga mihatag og bonus ug unya gihimo na ni sa dugayng panahon sa kompanya nga practice kapag hatag. Unya matud pa has become embedded into the terms and condition of employment nga murag kabahin na og tipik sa kondisyon sa employment sa kompanya sa trabahador. Ug unya giingon dire hain na ni ato ning klarohon kay the grant of bonus can no longer be stopped unitarily, not even diminished in amount and frequency. Kani matod pa sa High Court. Sa ato kung lagi gi-practice na ba ang bonus kabubot una sa kompanya, balikon ko. Matod pa nining gisuwat ni ato ni Josephus Jimenez. Kinunta naana sa kasing-kasing sa tag-iya ug sa kompanya. Ug unya samtang gidawat na kana sa dagay mga tuig, dili na kana maputol ug dili na mahunong. O dili nagali nimo maminusan ang amount nga gidawat niya ng maong empleyado. Kini pinasikad sa desisyon sa High Court sa kaso sa Globe Mackay nga dedesidihan ni adtong Hunyo 29, 1981. Unya lain sab kunong kaso sa Producers Bank nga nadesisyonan ni adtong Marso 28, 2001. The Supreme Court held that Christmas bonus, unlike the 13th-month pay, is not mandatory. O ang Christmas bonus, dili sad mandatory, is a voluntary act of generosity. Mao gihapon, kaluoy sabdi gihapon, gugma ang hatag niini dili tungod sa balaod. And the court declared that no company should be compelled to act liberally and confer upon its employees additional benefits over and above those mandated by law. Nga sa ato pa, why kompanya nga at mapugos nga muhatag yun ngadto sa empleyado ug dugang nga mga benepisyo gawas niya ng mga pribilehiyo nga gihatag pinasikad sa balaod. O niya pa dire, giingon dire. Na-interest ko ini pag-ayo kay medyo mapasabot kini maayo bik-bik no kung naminaw ka hinaot ka naminaw ka karon. Baton pa dire. Hain na ni. No act of enlightened generosity and self-interest can be exacted from near empty coffers. No other words, as the Supreme Court held in the case of North Davao Mining, one cannot draw blood from stone. Dili lagi ba po? No company should be compelled to liberally and confer upon its employees additional benefits over and above what is mandated by law. When it is plagued by economic difficulties and financial losses, no act of enlightened generosity and self-interest can be exacted from the near empty coffers. Tinuod sabda. Ang ayan sa tuong musabot, parehas man ang kanangon nga ang uban maingon nga adi lang usabi mupugson ang among kompanya nga pahatagon ginamo ni ini pagkakaroon kay sayod man mi matod pa sa among accountant sa among asosasyon sa labor. Kay lagi kadaghanan ni mga kompanya nagtrabaho, membro man o mga labor association. Ug unya kadaghanan sabdi ini, mga kadaghanan ini nga mga pribilehiyo nga dawaton sa mga empleyado mag-agad sa nahasuwat diha sa CBA kanang collective bargaining agreement. Unya paminawon tani diri, di atiwason tani. However, in the case of Eastern Telecom, GR number 185665, February 8, 2012, the Supreme Court compelled the company to pay its employee 14th, 15th, and 16th month bonuses because they were obligation
assumed by the management in effective bargaining agreement. Ispo kumuno di ay. Sa ato palagi, kinahanglan yun nga dunay base nga ang gani matud pa diri no ang Eastern Telecom kuno gipugos gyud sa Korte Suprema ang kompanya sa Eastern Telecom pagbayad sa ilang empleyado sa 14th, 15th ug 16th month bonus tungod kay ila kining obligasyon assume nga gi-assumer sa management sa collective bargaining agreement uban sa ilang labor union sa ilang labor union. Sa ato pa, financial usage is not justification to deny the same. Matter pa sa korte. Sa ato pa, kung unsay nahasuwat diha sa collective bargaining agreement, kana hinahanglan gyud nga tumanon matud pa sa Korte sa Korte Suprema. Og unya kanang giingon nga financial usage dili kuno na maka rason nga i-deny sa ang dawatunon sa mga empleyado. The parties to the contract matud pa dire must be presumed to have assumed the rest of unfavorable development. Sa ato pa mauna ang kining tinuoray nga sitwasyon big. Sa ato pa nakasabot ka na pagkakaron. Doon ay mga kana laging gitawag nila nga Christmas bonus. Matur pa sa papahaya Christmas bonus, unlike the 13th month pay, dili gyapon na mandatory. So ako gid hisgutan karon kay ako gusto nga mapasabot pag-ayo labi na nimo big nga nag-text diri dili magid mi mo balibad si Hitler sa mga pangayo o mga hangyo gikan sa mga pinangga namo nga mga tigpaminaw. So hangtod ugma wa naman sa tay panahon no. Ato nya ning kunduna ka pamanggali big ang clarification nga gusto nga buhaton pag-text lang kay amo gyapon ng tubagon dinhi ning atong tulumanon. So hangtod ugma sa mantakda nimo gapong istasyon inyong higala si Pipito uban ni Hitler og sa ngan sa among manager si Doren Winky Pipito og ni Engineer Buyet Pipito kami magpasalamat na inyong pag-uban kanamo hinaot nga si Batala magauban kanato kadunay. Hitler panihog daw pasalamati ang mga kaigsuunan ta nga nagsunod nining atong programa. May buntag Sir Chuchi og daghan kaayong salamat sa karon nga nag-view og nag-like sa ato nga live stream. Labi na kang Mark Daniel Obien, kang Sam Mitz, kang Geraldine Poblete, kang Marian Pipito Bubing, kang Sir Bong Pipito, kang Sir Joel Rosal. Og sa kagahapon na usab nato nga nag-like og nag-view sa ato live stream kang Pip Pipito, kang Ernvel, kang Batang Pasay, kang Gigs Katingog, kang Bobby Alikaya, kang Jayon Aringay, kang Papaj Pobliti, kang Joaquim Sakay, kang Robin Altera ug kang Bobby Manawataw. Daghang salamat ug maayong buntag kalungsuranon. Okay. Salamat kayo no sa tanan nga nag-view nato karong buntaga. Ug maghinaot nga ugma buwan gihapon sila nato dining atong tulumanon. Ug kadtong mga text nga among nadawat anamo na mo ni pagtubag dinhi pandunay mga text lagi diri nga personal kayo dili man may mo intra niya na labi na gining mahitungod sa politika di lang tamo ang apil ni anak kay di lang way pamulitika ning ato ang issue ang among iskutan dinhi ang tinuray nga mga balita ang tinuray nga kalihukan dili ta ni anang minamao-mao o binuhat ng mga istorya. So, hangtod ugma, uban ni Hitler, ang among panghinaot nga ang tanan nga nagbiyo kanamo anaa sa maayong panglawas karon. Sinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.